Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric James, shoutout kay Joey Tegi. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3226 hanggang 3230. Nakahanap ng problema si Chan Changsheng. Ang Aaron ay tila napakamapagparaya sa Tianlanger. Gaano man kawalang galang si Tianlanger, hindi galit ang Aaron. Batay sa kanilang unang pagkikita ngayon, kakaiba ang pakiramdam ni Tian Changsheng sa pagpaparaya na ito. Paano niya matitiis ang isang walang pakundangan na batang babae gaya ng Aaron? Biglang nagkaroon si Chan Changsheng ng napakakamangha-manghang ideya. Nangangahulugan ba ito na ang Aaron ay may anumang espesyal na ideya tungkol sa Tianlanger, kaya siya ay napakamapagbigay? Ngunit, si Tianlanger ay isang maliit na babae, at kahit si Aaron mismo, iyon ay isang lalaki, paano siya magkakaroon ng ganoong ideya? Si Chan Changsheng ay palaging napakahigpit sa proteksyon ng Tianlanger. Natatakot siya na baka ang ilang maliliit na bagay ay mapalayo. Gayunpaman, sa harap ng Aaron, mas mapagparaya si Chan Changsheng. Bagamat ayaw pa rin niyang makita ang ilang mga bagay na mangyayari, matutuwa si Chan Changsheng kung makakapaglabas sila ng iba't ibang spark sa hinaharap. Kung ang relasyon sa pagitan ng kapatid na lalaki at kapatid na babae ay lalampas, ang relasyon sa pagitan ng pamilyang Tian at Aaron ay magiging mas hindi masisira. Siyempre, ito ay isang hula lamang na ginawa ni Chan Changsheng ng unilaterally. Ang tunay na ideya ni Aaron ay hindi niya alam. 3,000, kung hindi ka nasisiyahan sa anumang bagay dito, itaas mo lang ito, at hahayaan ko ang mga manggagawa na gawin ito ayon sa iyong mga kinakailangan. Sinabi ni Tian Changsheng sa Aaron. Aaron tulad ng dalawang gisantes sa Villa, ang pangkalahatang sitwasyon ay kilala, at ang estilo ng pag-ibig kay Su Yingxia ay hindi eksaktong pareho, ngunit ito ay halos magkapareho, kaya siya ay napakanasiyahan. Hindi, ayos lang. Salamat sa tulong mo, sabi ni Aaron. Sa pagharap sa pakiramdam ni Aaron, si Tian Changsheng ay hindi nang ahas na tiisin ito ng madali. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, hindi, ito lang ang dapat kong gawin. Wala nang iba, mauuna na ako, gabi na ako sa Changjia. Sabi ni Aaron. Hindi siya pinanatili ni Chan Changsheng. Kung sakaling may mahalagang gawin ang Aaron, hindi niya maantala ang Aaron dahil sa kanyang sarili. Sa halip, hinawakan ni Tianlinger ang kamay ni Aaron at tinanong, Kuya, saan ka maglalaro? Pwede mo ba akong isama? Sa pagtingin kay Tianling na kumukurap-kurap sa malalaking mata ni Shuilingling, hindi pa rin makatiis na tumanggi si Aaron. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, kung sasamahan siya ni Tianlanger, mag-aalala si Chan Changsheng. Bukod dito, hindi maginhawang magdala ng Tianlanger sa kanya, kaya tumanggi pa rin ang Aaron. Next time, may gagawin ako ngayon, sabi ni Aaron. Upang maiwasan ang pagkakasalubong ng Tianlanger, mabilis na sinabi ni Chan Changsheng kay Tianlanger, maghintay ka, umuwi ka muna kasama ang iyong lolo, at makakakita ka ng 3,000 yuan sa gabi. God Spirit anak, huwag mo lang isuko ang nakabukas na Aaron. Sa labas ng villa, nakita ni Bruce Lee ang Aaron, at agad siyang lumapit. Boss, nandito na lahat ng masters ng Changjia family. You are too good. Hindi napigil ang sabihin ni Bruce Lee. Malamang na may kinalaman ito sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nagtrato sa kanya ng magalang sa Tianchang Grand Meeting. Sigurado si Aaron na tiyak na may sinabi ang nasa katanghaliang lalaki kay Tianchang. Gayunpaman, hindi mahalaga. Ang Aaron ay walang sama ng loob sa pamilya Changjia.
Sa ganitong saloobin, maiiwasan ni Chan Changsheng ang maraming problema kapag kaharap ang pamilyang Su sa hinaharap. Pumunta ka sa Changjia para sa hapunan mamayang gabi. Sumama ka sa akin, sabi ni Aaron. Pumunta sa Changjia, kumain. Laking gulat ni Bruce Lee na malapit ng malaglag ang kanyang baba. Hindi malayang pumunta ang lahat sa lugar na iyon. Kung gusto niyang pumasok sa tarangkahan ng Changjia, dapat ay mataas ang pagkakakilanlan niya. Boss, mabuti pang pumunta ka na, mahinang sabi ni Bruce Lee. Bakit? Nagtataka si Han Sanchen kay Bruce Lee. Medyo natatakot ako sa lugar na iyon. Napayuko si Bruce Lee at nahihiyang sinabi. Hindi ka ba bully sa College Street? Bakit natatakot kang kumain ngayon? Aaron tumatawa para mangasar ng paraan. Baka sa mukha ni Bruce Lee ang kahihiyan. Self-styled ang pangalan niya, at ang kadalasang ginagawa niya ay pambubuli. Kapag nakilala niya ang tunay na nangungunang walang awa na papel ni Changjia, isa lang siyang nunal na langgam sa kanyang mga mata. How dare na medyo mapangahas siya. Boss, huwag mo akong pagtawanan. Bully lang ako. Wala akong tunay na kakayahan. Sabi ni Bruce Lee. Ngayong wala ka na talagang kakayahan, dahan-dahan mo silang mahahasa. Marami pa ring malalaking eksenang makikita sa hinaharap. Natatakot kang kumain. Ano ang silbi mo kung gusto kita? Sabi ni Aaron. Boss, hindi mo magagawa kung wala ako. Agad na pinilit ni Bruce Lee ang kanyang mukha upang makipagsabayan sa isang mabangis na amo. Ayaw niyang maiwan. Tara, dalhin mo ako sa Cloud City. Sabi ni Aaron. Ang Cloud City sa memorya ay napakalalim pa rin, ngunit ang ilang mga lugar ay nagkakahalaga ng Aaron's aftertaste, tulad ng Flying Saucer Building, kung saan ang Aaron ay may napakagandang alaala. Doon din binigyan ng Aaron si Ivory ng isang sorpresa sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, na ginawa siyang inggit ng lahat ng tao sa Cloud City. Nagmamaneho si Bruce Lee sa kalye ng gusali ng UFO. Lahat ng bagay dito ay nagbago ng malaki bago muling ipanganak. Hindi na ito kasing unlad ng dati, at wala masyadong mga kilalang negosyo dito. Pero nandoon na ang restaurant ng UFO building. Hindi maiwasang isipin ni Aaron ang sorpresang ginawa niya para kay Ivory noong gabing iyon. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya si Ivory na umiiyak na parang lumuluhang tao. Isipin ang mga bagay na ito, hindi napigilan ni Aaron ngunit nabasa din ang ilang mga mata, hindi sinasadyang pinunasan ng kanyang kamay, dahil sinundan siya ni Ivory, nagdusa ng labis na kawalan ng katarungan, mula din sa araw na iyon, nagsimula talagang magbago ang Aaron, para kay Ivory at pagbabago. Nang makita ni Bruce Lee ang eksenang ito mula sa rearview mirror, na-curious siya, ngunit hindi na siya naglakas loob na magtanong pa, nanatili lang siyang tahimik, sa kabilang banda. Si Tian Honghui ay napaka-curious tungkol sa dinner party ngayong gabi, dahil bihira na siyang makakita ng ganoong seryosong estado gaya ng Chan Changsheng. Kung tutuusin, walang dapat alalahanin sa Yuncheng, at ang lalaki sa Hillside Villa ay umalis na rin sa Yuncheng, kaya halos hindi maisip ni Tian Honghui kung anong klaseng tao siya, na kayang magbigay ng labis na pansin sa kanyang ama sa, tonight's party ay naka-off, kailangan ko nang umuwi. Isa-isang tinawag ni Tian Honghui ang kanyang mga kaibigan at kinansela ang party. Ang tinatawag na social intercourse ay grupo lamang ng malalaking lalaki na nag-iinuman at nagkakasayahan. Siyempre, kailangan ang mga babae, kaya medyo dismayado pa rin si Tian Honghui. Pero iniisip sa sinabi ni Chan Changsheng at sa kanyang saloobin, kahit na siya ay nawala, si Tian Honghui ay hindi nang ahas na umuwi pagkatapos ibaba ang telepono, paulit-ulit na hinuhulaan ni Tian Honghui sa kanyang isipan kung sino pa ang makakapagpapansin kay Tian Changsheng sa Cloud City, ngunit kaya niya. Hindi ko alamin ang sagot, well, sana ay hindi ako bigwan ng mga taong makakasalubong ko ngayong gabi, o marami akong mawawala, sabi ni Tian Honghui sa sarili. Maagang umuwi si Tian Honghui. Nang malaman niya na si Chan Changsheng ay espesyal na nakahanap ng ilang sikat na chef na uuwi, lalo siyang na-curious tungkol sa pagkakakilanlan ng mga bisita ngayong gabi, dahil si Changjia ay hindi pa nakatanggap ng anumang panauhin sa kasaysayan ng Changjia, at si Chan Changsheng ay nangangasiwa pa rin sa trabaho, sa kusina. Ang salubing ito ay sapat na upang ilarawan ang kahalagahan ng mga panauhin ngayong gabi. Ngunit ngayon Cloud City, mayroon na talagang mga tao na kayang gawin ang Changjia na napakataas na pamantayan ng paggamot. Girl,
Alam mo ba kung anong mga bisita ang darating sa bahay natin ngayong gabi? Pinuntahan ni Tian Honghui si Tian Linger na nanonood ng TV at nagtanong. Ngumiti si Tian Linger at sinabing, "Kapatid ko." "Kuya." Natigilan si Tian Honghui. Kailan pa nagkaroon ng kapatid si Tian? Hindi niya alam ang tungkol dito. "Hindi ko alam kung kailan ka may kapatid." Curious na tanong ni Tian Honghui. "Meron ngayon." "Syempre hindi mo alam," sabi ni Tian Linger. Umupo si Tian Honghui sa tabi ni Tian Linger at sinabi sa malumanay na boses, "Anong problema? Pakisabi kay tatay ng mabilis." Dahil si Tian Linger ay spoiled ni Chan Changsheng, siya ay may napakataas na katayuan sa pamilya. Minsan kahit ang kanyang biolohikal na ama, si Tian Honghui, ay hindi pinapansin. Kahit na nanonood siya ng TV, madalas na hindi niya pinapansin si Tian Honghui. Ngunit pagdating sa Aaron, si Tian Linger ay may espesyal na paksa, at nasa isang estado ng walang katapusang pag-uusap. "Napaka-powerful ng kapatid ko, pati lolo ko, sobrang ingat sa kanya, at sobrang gwapo rin niya." Nakangiting sabi ni Tian Linger. "Ilang taon na siya?" Curious na sabi ni Tian Honghui. Kumunat ang noo ni Tian Linger. Pagkatapos ng lahat, hindi niya alam ang tungkol sa edad tulad ng Aaron, ngunit mula sa kanyang pananaw, siya ay halos ilang taong gulang lamang. Hindi tungkol sa iyong edad. Hulaan ni Tian Honghui na kung siya ay matatawag na kuya ni Tian Linger, siya ay mas bata, kung hindi, hindi siya kailanman magiging kapantay. Ngunit kung siya ay kasing edad ng Tian Linger, kung gayon siya ay isang bata. Paano niya makukuha ang atensyon ni Tian Chang? "It should be several years older than me, Dad." "Bakit ang dami mong tanong? Makikita mo siya sa gabi." With that, muling tumutok si Tian Linger sa TV. Alam ni Tian Honghui na nakikita niya ito sa gabi, ngunit ngayon ay talagang curious siya, kaya gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa taong ito. "Alam mo ba ang pangalan niya?" Nagpatuloy si Tian Honghui. "Aaron, mukhang maganda yan." Nakangiting sabi ni Tian Linger. "Aaron." Tahimik na binibigkas ni Tian Honghui ang pangalan. Napakakakaiba na hindi pa ito narinig ni Tian Honghui. At saka, parang walang malaking pamilya na may apelyidong Han sa Yuncheng, mahirap bang sabihin na taga-ibang lugar ang batang ito? Maraming mga haka-haka ang hindi nagpaalam kay Tian Honghui tungkol sa Aaron. Sa kabaligtaran, mas nalito si Tian Honghui matapos malaman ang edad ni Aaron. Sa oras na ito, humihinto pa rin si Maybach sa Flying Saucer Building. Nakita ni Bruce Lee na ang mga mata ni Aaron ay malalim na nakatingin sa labas ng bintana. Ang ganitong uri ng mga mata ay napaka-mature at hindi dapat pagmamay-ari ng isang bata. Sa ilang sandali, nag-ilusyon si Bruce Lee na hindi menor de edad ang amo sa likurang upuan. "Boss, espesyal ba ito para sa iyo?" Hindi maiwasang magtanong ni Bruce Lee. Nang marinig ito, hindi sinasadyang tumaas ang bibig ni Aaron at sinabing, "Talagang espesyal ito. Binago ng lugar na ito ang mukha ko at napagtanto ko kung ano ang dapat kong gawin." "Boss, let me say something disrespectful. Bagamat bata ka pa, pakiramdam ko napakayaman ng karanasan mo sa buhay. Paano ka napunta dito?" Si Bruce Lee ay curious. Ito ay isang mahabang kwento. Kahit sabihin ni Aaron kay Bruce Lee, hindi siya maniniwala. Sino ang maniniwala na ang Aaron ay isinilang na muli sa edad na 14? Sino ang maniniwala na ang Aaron ay nakatapak na sa mundo sa kabila ng mundo? Ang mga karanasang ito ay talagang natatangi sa buong mundo, ngunit hindi lamang sila mayaman. "Malapit na ang oras. Tara na sa Changjia," sabi ni Aaron. "Oo," sagot ni Bruce Lee at nagmaneho papuntang Changjia. Pag-alis sa pangunahing kalye, hindi nagtagal, biglang sinabi ng Aaron, "Stop." Si Bruce Lee ay humampas sa preno ng hindi namamalayan at huminto sa driveway. Kung ang sasakyan sa likod ay hindi kalayuan, tinatayang may naganap na banggaan sa likuran. "Boss, anong problema?" Si Bruce Lee ay nagtanong kay Aaron sa takot. Binuksan ni Han Sanchen ang pinto at bumaba ng kotse sa driveway. Medyo nalilito si Bruce Lee. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, kaya't ang sasakyan lang ang nagagawa niya sa gilid ng kalsada. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng biglaang reaksyon si Han Sanchen ay dahil nakatingin siya sa labas ng bintana at nakakita ng pamilyar na mukha, ngunit hindi dapat lumitaw ang mukha na ito sa oras na ito. Bilang magiging kaklase ni Ivory,
si Chi Yian ay pupunta sa Yuncheng kahit na noong siya ay nasa high school. Ngayon, syempre, nagbago ang lahat. Ang Aaron ay tumulong sa pamilya Chi upang malutas ang problema. Ngayon ang pamilya Chi ay hindi na kailangang pumunta sa ibang bansa, kaya ang trajectory ng Chi Yian ay hindi maiiwasang magbago. Bakit ka nandito? Pumunta si Aaron kay Chi Yian at nagtanong. Si Chi Yian ay isang malungkot na lalaki, hinihila ang malita, mukhang walang magawa. Natural na napunta siya kay Yuncheng dahil sa mga salita ni Aaron, ngunit bigla siyang dumating na hindi pa siya handa sa buhay ni Yuncheng, kaya 2 araw siyang gumagala. Nang makita niya ang Aaron, direktang sumugod si Chi Yian sa mga bisig ni Aaron. Nang marinig ang paghikbi ni Chi Yian, nakaramdam ng kawalan si Han Sunny, ano bang problema mo? Tanong ni Aaron. Itinaas ni Chi Yian ang kanyang ulo, naluluhang mga mata na nakatingin kay Aaron, sinabi, pumunta ako sa iyo. Han 3,000 puso isang lababo, maaga at alam ni Chi Yian, ito ay tila humantong sa isang hindi inaasahang resulta. Pumunta si Chi Yian sa Yuncheng para sa kanya, na hindi maiiwasang gawing kakaiba ang kanilang relasyon, gayunpaman, ay hindi pa naayos kahit si Ivory, kaya hindi tayo dapat magkaroon ng relasyon ni Chi Yian ng maaga, hindi ka dapat magpakita sa isang oras na ganito, sabi ni Aaron. Narinig ito ni Chi Yian, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, ang mga salita ni Aaron, na parang tatanggihan siya, hayaan siyang maging isang taong lumuluha kaagad, huwag ka nang umiyak. Mabilis na sinabi ni Aaron na ang mga luha ng kababaihan, tulad ng mga bomba, ay may malaking kapangyarihan para sa Aaron, itataboy mo ba ako? Tanong ni Chi Yian na may luha sa kanyang mga mata. Hindi sinasadyang umiling si Aaron, sa kasong ito, paano niya maitaboy si Chi Yian? Sa lahat ng panahon, si Aaron ay may pakiramdam ng pagkakasala para kay Chi Yian, dahil si Chi Yian ay nakatulong sa kanya ng labis sa huling buhay, ngunit si Aaron ay kailangang piliin na wakasan ang pagkakasalungatan sa pagitan nila sa pamamagitan ng pananakit sa kanya. Ngayon, nakaharap muli si Chi Yian, hindi alam ng Aaron kung ano ang gagawin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!